Good afternoon guys. So nandito tayo naglalakad-lakad guys dahil katatapos ko lang maghugas ng plato at katatapos ko lang din maglaba. So ayan. So ang aking nilaban kanina is binabad ko kagabi. Tapos kanina ko lang nilaban ng hapon na. So yan guys, maglalakad-lakad tayo at para naman kahit papaano makalanghap tayo ng sariwang hangin. Kasi mahangin kasi ngayon, ang temperature naman ngayon is 17 degrees Celsius. Hindi naman ganun kalamig, super lamig, pero mahangin kasi. So, kaya ito may dala akong ganito. Kasi minsan, may dala akong ganyan para pang Nordic walking. Kasi, pag minsan may mga aso kasi na biglang nakakawala sa bahay, tapos hindi natin alam kung safe ba yun or hindi ba yun mga ngagat. So, kung ano may mga aso man dyan na medyo galit, so meron akong panlabang. So kasi hindi naman to basta-basta dahil ayan metal. So yun guys, at ito yung dadaanan nating tulay. Ayan. So ayan ang maliit na tulay at kita ninyo may mga nagbabike din doon. So at doon tayo galing. So ayan. So yun guys, bakit madalas akong maglakad? So yun, siguro yung iba nagtataka bakit madalas akong naglalakad. Kasi kapag kumain ako guys, marami akong kanin. So kanina galing ako sa trabaho. Pagdating ko mga alas 3, dumating ako ng mga alas 3. So nagluto ako hindi pala ako nagluto ng kanin ngayon. So ayan ang kalsada na dadaanan natin guys. Ayan. So may darating na sasakyan yan. Ayan, may darating na sasakyan. So ayun guys, batawag dito, pagdating ko alas 3, lampas alas 3 na ng hapon, tapos doon na ang dadaanan natin. So ayan, doon tayo papunta. So ang linis-linis guys, kasi wala naman masyadong maraming tao dito. Kaya yun, isa pa yung dahilan bakit ako naglakad-lakad, kasi ayaw kong masiraan ng ulo. Kasi kung sa bahay lang ako at maglinis ako ng maglinis or maglaba ako ng maglaba, so ayaw ko rin naman ng ganun. Gusto ko maiba naman. So kaya siyempre, tapos yung si bunso naman sa school, sa umaga, ang naghatid naman doon ay ang aking asawa at ang inaasikaso ko ay ang maglinis at ang hugasan at ang pumasok sa trabaho. So minsan-minsan ako rin naman ang naghahatid sa bata. Pero madalas kong siyang sinusundo sa school. Kasi pag may oras ako talaga na hindi, halimbawa maaga pa akong dumating galing sa trabaho, so ako nagsusundo sa kanya, or day off ko ako nagsusundo sa kanya ng 12:30 ng hapon. So maalis na yan ng alas 7 ng umaga si bunso, tas darating siya 12:40 na ng hapon. So tanghalian na ngayon. So alam mo guys kung anong kahoy ito. Ano yan? Cherry, ang ganda. So nag-gold na yung dahon, nag-yellow na kasi so doon tayo kanina galing. Saan ba? So mali. Ayun, doon tayo galing kanina. Yan, dyan tayo galing. Kasi makita ang labo ng aking mata. So doon na tayo sa naglalakad ako sa bago. Kasi ngayon mag-aalas 6 ng gabi na. Ayun, mag-aalas 6 pa lang ng gabi, pero padilim pa lang dahil ganito talaga sa amin kapag summertime at fall season. Ngayon kasi taglagas na. So kaya ang tawag fall season or autumn season, ganun. So ngayon sa mga hindi naman nakakaalam, ang weather dito is 4 na klase. Magsimula ngayon is fall season hanggang middle of December. Ngayon magmula naman ng middle of December hanggang 21 ng March is winter. Ngayon winter time. Ngayon magmula naman ng March 21 at hanggang June 20 or 21 ay springtime. So para hindi natin maano yung number ng sasakyan kaya anong niliko ko. So yun guys, tapos ngayon
From June 20 naman hanggang September 21 ay summertime. So, yun ang pinakamainit. Parang kapag summertime, pinakamainit na yun parang Pilipinas. So, yun o. May isa nga na nasa kalsada kasi dahil nga sa sobrang lakas ng hangin. So, nagbalik-balik yung mga sanga. So, ayan. So, at dyan naman ang daanan ng train. So, dyan ako dumadaan. Dyan ako dumadaan kung bibisita ako kay Tina doon sa isang anak ko. At kung pupunta ako ng Vienna City doon sa aking mga kakilala at mamimili sa Asia shop kasi karamihan sa ang mga Asia shop kasi sa Vienna City. Pag nag-train tayo mula dito, mahigit halos 6 na oras. At ngayon kung sasakyan naman, kung kotse naman ang sasakyan is mahigit mga 2.5 hours. Kung walang traffic yun. Ngayon, kung may mga traffic or kung ano-ano, 3 hours sa sasakyan. Kasi hindi man natin alam na laging dire-diretso eh. So, ayan. Dito nakadaan na dito sila nanay, nakapasyal na. Dito kami dati na mamasyal-masyal. Nung maliit pa si Bunso. So, ayan guys. So, okay. Nandun na tayo sa bakit ako laging naglalakad-lakad. Kasi ayaw kong masaryaan ng ulo at ayaw kong masanay sa drama-drama at saka ayaw kong masanay na umangal sa buhay guys. Alam nyo, ang umaangal sa buhay hindi bagay sa tao eh. Hindi maganda kung angal kayo ng angal. Nasasanay kayo eh. Nasasanay tayo sa angal at ano naman ang makukuha natin sa angal. At saka isa pa, alam nyo, kung kayo ay may kapatid sa abroad, may pamangkin, may anak, may auntie, may lula, or kahit na kaibigan or best friend, alam nyo guys, huwag kayo magagalit kung hindi kayo napadalhan ng pera. Kasi, bakit kayo magagalit kung hindi kayo padalhan ng pera? Bakit? Anong rason? Bakit kayo magagalit sa isang tao na hindi kayo pinapadalhan ng pera? Bakit? Alam mo, ang problema ninyo, hindi naman yan problema ng anak ninyo or ng kaibigan ninyo or best friend ninyo. Hindi naman nila yan problema kasi alam nyo guys, kami dito sa abroad, lalo na ako, 20 years na mahigit akong nag-aalalay sa mga pamilya ko. Kaya matagal na ako sinasabi ka kay nanay, 10 years ago, nasabi ko na hindi habang buhay natutulong ako dahil mayroon akong sariling pamilya at yan talaga ang buhay. Ang buhay ng tao, kanya-kanyang sikap yan. Hindi mo yan pwedeng isisi at hindi mo yan pwedeng iasa doon sa kapatid mo or sa anak mo or kahit sino man ng mga dyan, may sa abroad. Kasi ang problema kasi, yung ibang mga Pilipina naman, sa totoo lang, kasalanan din talaga nila. Kasi, ang gagawin nila, magduble-duble sila ng trabaho dito, at 4 ang trabaho nila, or 3, ang ginagawa nila, alas 5 pa lang, gising na sila kasi papasok sila dun sa 8 hours nila trabaho. After nun, magsa-sideline na naman sila. Ngayon, kapag may sakit na sila, nagkakasakit na sila dahil ang tulog lang nila is 4 na oras, 5 oras, ay natural naman talagang magkakasakit kayo sa ganyan. So, ayan guys, sunset. Wow, ang sunset po. Ayan. Sunset. Hello, sunset. Yan guys, ang ating sunset na saksihan natin ang sunset. So, wala lang kasi dito ayan, puno ng mais. Kita nyo yun, malakihan natin. Ay, hindi malakihan eh. Kasi yung tractor yun, puno ng mais. Hindi malakihan eh. Ayan, puno ng mais, karga mais. So, ngayon, may kasalanan naman kasi ng ibang Pilipina or Pilipino. Kasi alam nyo, sinasanay ninyo ang kamag-anak ninyo na magpadala kayo ng pera. Okay lang kung ang trabaho ninyo, doktor or manager sa bangko or may sarili kayong business, yun lang ang okay. Pero kung naglilinis kayo or nagsa-sideline kayo ng 3 trabaho para lang magpakapagod kayo, yan ang kasalanan din ninyo. So akala tuloy ng iba, namumulot kayo ng pera. So yun ang mali din ng iba. At saka marami akong kakilala guys na talagang inaamin nila na mali nila dahil nung bago pa lang sila dito, padala agad. Tapos meron na naman akong kakilala ngayon, bago pa lang siyang dating, wala pa 1 taon siya dito sa abroad. Diyos ko, nag-text siya nung nakaraan, sabi niya, magpadala ako sa Pilipinas, sabi niya ganun. Meron daw siyang inipon-ipon na 30 euro.
Tapos sabi niya, 30 euro lang ipadala ko kasi inipon-ipon ko yun, puro barya. Sabi niya, wala bang problema. Kasi ang ginagawa ko, binibigay niya sa akin yung pera, tapos ako na nagpapadala kasi wala pa siyang yung app na pinapadalhan ko. So wala pa siya noon kasi dapat talaga ituturo ko sa kanya yun. Kaya lang hindi pa kami nagkikita dahil yun nga, busy nga din ako at busy din siya. So wala pa siyang trabaho ngayon pero hatid sundo yung anak niya sa school dahil 6 na taon pa lang. Taga Samar siya eh. So ngayon ang 30 euro na yun siguro bigay-bigay yun ng mga mother-in-law niya or asawa niya. Inipon-ipon niya yung 30 euro. Eh kung ipadala mo sa Pilipinas yun 1,400, depende sa palit, mga 1,300 ganun ang 30 euro. Diyos ko, wala siyang trabaho, ipapadala niya. Sabi ko sa ano ko lang, sa isip ko lang, wala pa siyang trabaho, nagpapadala na siya sa kanila. Hindi ano na lang isipin ng kamag-anak niya. Pero hindi na ako nag-text, hindi ko siya sinabihan na kung ano-ano. Basta sabi ko, sige, okay. Kasi kapag sinabihan ko siya, baka isipin niya na kikialam ako. Dahil alam nyo, ganyan din ako noon. Noong bago ako dito, imbis na ibili ko ng damit, sira na yung sapatos ko, sira pati yung jacket ko, hindi ako bumibili. Kasi mas inuuna ko yung mga kapatid ko sa Pilipinas para sa kanilang pag-aaral. So ngayon, ang nangyayari, akala tuloy nila, habang buhay tayong ganun. Alam nyo, dapat kayo din mismo, dapat magparamdam kayo, dapat makiramdam din kayo mismo sa sarili ninyo na isipin nyo, ay ano kaya ang buhay ni ate? Ay ano kaya buhay ni mama sa abroad? Ay ano kaya, dapat kayo mismo, tanungin nyo, kayo talaga mismo magtanong, mag-chat ninyo ng mabuti, at hindi lang pera ang hingiin nyo, dapat sinasabi ninyo, sabihin nyo, o ma, kamusta kayo dyan? May pagod ka ba galing sa trabaho? O ma, nakabayad ka na ba ng upa? O ma, nakabayad ka na ba ng nakabili ka na ba ng ticket para bukas kasi papasok ka ng trabaho? O ma, nakabayad ka na ba ng kuryente? Nakabayad ka na ba ng internet bills? Ay Diyos ko, Maria. So ayun ang sinasabi ko. Wag ang intro nyo agad pera. Hi, kumusta? Te, pahingi naman na pera dyan. Diyos ko, grabe, nakakainit ng ulo. Maniwala kayo. Diyos ko. Ang sa akin lang kasi 20 years na ako mahigit eh. Pero mo, ngayon pag nakakaano ako ng ganyan, pagod ka pa naman sa trabaho, tapos pinagalitan ka pa sa trabaho dahil hindi maayos yung trabaho mo. Tapos masungit pa yung kasamahan mo dahil nagkamali ka lang ng kunti, susungitan ka, tapos bigla kang hihingian ng pera. Oh my God, Diyos ko. Ay nako. Alam nyo guys, kaming mga nasa abroad, hindi kami nagagalit. Kailang dapat makiramdam kayo. Kumbaga mag-isip-isip kayo bago kayo magpadala ng message. Kumusta? Okay yung ganun, kumusta? Pero biruin mo ikaw maghingi ka ng pera. Tapos yung ibang kapatid naman, maya ang ibang kapatid mag-texte pa, utang naman ng pera. Oh my God, Diyos ko. Yung kapiranggot kong sweldo kulang pa nga pambayad ng upa. Tapos mamamalingki pa ako, halos every other day namamalingki ako. Kaya nga ang usapan namin itong isa, yung asawa ko, sabi ko sa kanya, para hindi kami nag-aaway, sabi ko, bahala ka, bumili ka ng gusto mong kainin at ako bibili ako ng gusto kong ipamalingki kung anong gusto kong kainin. Kasi ako guys, ang pagkain ko lang talaga ay napakasimple lang. Madalas lang talaga ako nagisa-gisa ng gulay. May paksiw akong isda, okay na sa akin yun. Kagaya kahapon ang ginawa ko, kanina pala, talong. Ang ginawa ko, nung galing ako sa trabaho, mga lampas alas 3 na, yung malamig na kanin, yun ang ginawa kong, siguro wala pa nga isang basong kanin yung natira kahapon. Tapos ginawa ko, meron kaming talong isa doon, siya naman ang bumili noon, thanks God naman, salamat sa Diyos, at siya ang gumastos noon kasi siya nga naman ang namalingki. So, yun talong Ang ginawa ko, kasi kailangan talagang lutuin ngayon, kasi pag hindi niluto, masisira. So, ang ginawa ko, ginisa ko yung talong sa sibuyas at kamatis, iniwahiwa ko ng maliliit, tapos nilagyan ko ng tuna, yung tuna na debote, na dilata, yun yung tuna na yun, para siyempre lumasa naman. Tapos, nilagyan ko ng kunting pitsay, kasi meron akong pitsay na tanim sa labas, at yung isang brain easel na ang tawag dyan parang spinat dito na napaka-healthy daw niyan. So para siyang spinat, yun ang ginagawa ko siyang spinat. Kasi kapag bumili pa ako ng spinat, 3 euro na naman yun So ba't pa ako gagastos kung meron naman kami sa labas ng bahay na pwede namang
gulay. So mamaya pakita ko sa inyo yung sinasabi kong gulay. So yun lang guys, kumbaga, alam mo ako kasi yung tao na kapag may sobra akong pera, nagtatabi ako ng konti. Kasi kagaya nung last month, yung isa kong lalaki sabi niya, mama, pautang naman muna kasi matagal pa yung sweldo. So kasi kinapos siguro, so pinautang ko. Aba, maya yung isa din naman, Diyos ko, nag-text rin, sabi niya, baka pwede naman pautang muna kasi ibabalik ko na lang ganun. Diyos ko, sabi ko, ay nako. Kaya alam nyo guys, minsan nakapag-isip ako, sabi ko, buti na lang may trabaho ako. Buti na lang talaga, sabi ko, napakaswerte talaga na kahit papano meron akong sariling sweldo. Kasi sabi ko sa isip-isip ko lang, paano kung magsabay-sabay? Tatlo yan sila eh. Paano? Si Tina, nag-text. Tapos si isa naman, si yung lalaki ko, may trabaho siya, maganda naman ang sweldo, pero dahil nga sa 23 years old pa lang, yung may asawa siya pero nasa Pilipinas. Siguro, panay may barkada kasi yun eh. So, siyempre, hindi naman pwede na hingiin ko yung pera niya. O lang nga naman sabihin ko sa kanya, unak, pahingi ng pera kasi ipadala ko sa Pilipinas. Nako, hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Hindi yan pwede na pati yung anak ko idadamay ko pa tapos sasabihin ko na kasi kailangan ko padala sa Pilipinas. Kasi 3 beses ko na yan hiningian para doon sa pamangkin namin. Sabi ko na mag-ano ka muna, baka pwede naman matulungan mo muna yung isang pamangkin ko kasi yung isang pinsan nga niya na kukuha ng board exam dahil ang gusto ko talaga sana na lahat kami alalay para kahit papaano makaluwag-luwag. Kaso nag-oo naman yung anak ko, pero nung last time nagbigay siya sa akin, pero ngayong sana itong sunod na buwan hingian ko pa sana. Kailang talagang ayaw ko talagang hingian kasi ang mga anak ko guys, nagbibigayan sila kung meron, kung gusto nilang tumulong. Nagbibigayan sila ng kusa kahit 30 euro lang, 20 euro nagbibigayan sila. Pero hindi pwedeng unahan ko kasi ako mismo 20 years na ako mahigit na tumutulong sa magulang ko at sa mga kapatid ko, umaalalay ako kung meron. Pero ngayon hindi na kasi alam nyo, hindi ako robot na habang buhay ako magtatrabaho para lang ialalay sa inyo. Yan ang dapat nyong tanungin, yan ang dapat nyong intindihin, na ang kapatid ninyo hindi robot na lagi lang ninyong isipin na may pera. Dito kami sa abroad, oo, pero yung aming pera dito hindi namin pwedeng i-count yan na ibilangin na peso kasi kahit na malaki ang palit pagdating dyan ng euro, hindi naman peso ang ginagastos namin dito. Halimbawa, pag sahod ko, ibabayad ko sa upa, bayad ko sa kuryente, pamalingki ko every other day, yung pamasahe namin, kumbaga parang Pilipinas din. So, lagi nyong isipin, ang abroad is malayo lang siya. Yun ang ibig sabihin ng abroad is napakalayo. Pero ang buhay, pare-pareho lang tayo lahat. Oo, pare-pareho lang yan lahat. Ibig sabihin, kung hindi ka kikilos, wala kang kakainin, ganun. So, wag kayong magtatampo-tampo or wag kayong magdasal na, ay, sana hindi na lang siya nag-abroad, ay, sana ganito na lang, o Diyos ko, Maria. Imbes na matuwa kayo dahil ang kamag-anak ninyo kahit papano, hindi nagugutom, ganun yun. So, ang ipagdasal ninyo, kung gusto ninyong yumaman, ipagdasal nyo yung sarili ninyo. Pero, kung magdasal kayo sa kamag-anak ninyo, at least man lang ipagdasal nyo na laging bigyan ng malalakas na katawan at ilayo sa mga sakit. Pero ako talaga guys, lahat ng mga clan ko gusto ko maging milyonaryo. Lahat ng mga relatives ko gusto ko bilyonaryo pa. Ipagdasal ko yan na bilyonaryo, lahat ng mga kakilala ko, lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng mga kaitbahay ko, lahat ng mga taong mabubuti sa buhay ko, ipagdasal ko sila na yumaman sila at malayo sila sa kahit anong klaseng sakit. Yun lang, lahat yun guys, talagang dinadasal ko talaga yun. So kaya tulungan natin, ngayon guys, magdasal tayo kasi walang tao, yan oh. Walang katao-tao, yan. So ayan, walang katao-tao. So magdasal tayo. Pikit lang muna natin yung mata natin dito. At magdasal tayo kasi sabi nga ng lagi kong nababasa ng mga pari na mas maganda daw pinapakinggan ng Diyos ang dasal kung doon tayo magdasal sa tahimik. So, magdasal muna tayo guys, saglit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
So, thank you Lord. At, iyan na guys. So, yun yung ano ko lang, kumbaga yun yung ating napulot na aral ngayon. Ang aral na napulot ko ngayon is, alam nyo guys, dahil kasi sa Pilipinas, ang problema kasi sa Pilipinas is ang kahirapan. Bakit? So doon na tayo sa bakit. Dahil alam mo, hindi kasi gumagamit ng family planning ang karamihan sa mga Pilipino. So binabaliwala nila ang tawag dito, ang family planning, kaya dumadami ang mga anak. So kaya kailangan talaga gamitin ang family planning. So ayun, may sasakyan na dumaan. Dapat gamitin ang family planning para hindi dumami ang anak. Kasi bakit? Dahil pag single mother ka tapos wala ka pang fix na trabaho, ay siguradong mahihirapan ka talaga. Kaya dapat pag isa pa lang ang anak ay maglaygit na or magpills or kung anong klaseng gumamit ng kondom. Huwag ninyong ikahiya ang kondom kasi iyan ay napaka-importante para hindi agad kayo mabuntis. Aha, parang nag-ano yata ng aso yun. May ano pala kasalubong ngayon. Kasi huminto siya yan. Huminto kasi yung sasakyan doon. So yun lang guys, at maraming salamat sa inyong lahat. At sana yung vlog natin ngayon ay nagbigay ng aral sa karamihan. Kahit saan man kayong mundo, saan man kayo sa abroad, saan man kayo ngayon naroroon, mag-ingat lang kayo palagi at wag na wag ninyong pagbigyan ng oras ang depression. Kasi yung isang kapatid ko nga na bunso namin pa naman, so siyempre ako, kung tutuusin lang, gusto ko lahat ng mga kapatid ko malakas ang loob. Gusto ko lahat hindi sila mapanghinaan ng isip, hindi sila mapanghinaan ng loob, na dapat malakas lagi ang loob nila at wag nilang intindihin yung mga bunganga na ibang tao. Dahil yung minsan kasi may mga tao talaga pag nag-comment sila or kung ano man ang mga salita nila, so masakit. So wag na ninyong intindihin yun kasi yun ang cause ng depression. At kung ano man ang nabitawan nilang salita na masakit, wag nyong intindihin yun, para kasi sayang, iisipin mo pa yun. So iyon, tingnan nyo guys, yung babaeng yan, araw-araw yan siya nag-araw-araw yan siya nagbabike, araw-araw yan siya, araw-araw yan, walang katapusan ng pagbabike niya. Pero tingnan mo, hindi mo, kaya lang minsan may oras na sumisigaw yan siya siguro kasi siyempre may ano rin yan, kumbaga narinig ko lang na ano daw yan dati, may asawa daw yan, kaya lang parang na ano yata, parang hiniwalay yan, so parang wala na siyang gana sa buhay. So yun, kita nyo may nagdidilig doon sa taas, yung lalaki. So ang ganda ng ano niya, ang ganda ng garden niya, talagang na-trim niya ng maayos. So, puro prutas yung tanim nila So yun lang guys ang masasabi ko. Kahit saan man kayo ngayon sa mundo, wag na wag kayong magpadala sa depression. Ang depression is kung nag-iisip kayo kung anong ipadala nyo sa Pilipinas, nag-iisip kayo kung paano kayo makaipon ng marami guys. Alam nyo, maniwala man kayo or hindi, alam nyo, 5 taon ako guys, wala akong kapera-pera, puro utang lang. 5 taon yan. 5 taon yan, wala akong kapera-pera. Ang pera ko lang, pagkain lang, minsan kulang pa. Tapos nanghihiram ako sa mga kaibigan ko. Tapos, siyempre, kapos na kapos dahil dati may oras na wala akong trabaho. Tapos wala rin akong sideline. Diyos ko, sabi ko, ang ginawa ko, nangungutang ako sa mga kaibigan ko. Pero ang nangyayari kasi, pag nangungutang ka, hindi mababawasan yung utang mo, hindi lalo pang dumadami. Tapos ang masama pa, maraming nangutang sa akin tapos hindi nagbayad. So ang nangyayari, so imbes na singilin ko sila, ako pa ang galit. Ako pa naniningil, ako pa tuloy ang galit. So kaya aral itong vlog ko na kung kahit saan man kayo sa abroad, unahin niyo muna yung sarili niyo bago kayo tumulong. Kung tumulong man kayo, siguraduhin lang ninyo na maibalik sa inyong ang pera. Kasi pag hindi yan na ibalik, yan ang cause ng depression. Marami guys, ayan, apple Ayan ang apple. Ayan, sa taas ang daming bunga guys. Ayan,
ang apple na daanan natin. So yan, daming bunga. So yan ang marami dito, apple, pears, so yan, at walnuts. So yun lang guys, wag kayong magpadala sa depression, wag kayong pag may kasamahan kayong masungit, wag niyong pansinin. Lagi lang mag-concentrate lang kayo sa trabaho ninyo. Kasi alam nyo, ang 8 hours lang naman na trabaho or 8 hours na trabaho, maya tapos na yan eh. Kaya siyempre may oras talaga na parang ang tagal naman ng 8 hours. Pero alam nyo guys, ang ginawa ko, concentrate lang ako sa ginagawa ko. Tinutulungan ko yung mga kasamahan ko. Tapos pag natapos na yung sarili kong trabaho, tinutulungan ko yung mga kasamahan ko. Alam nyo guys, kung lagi kayong nice sa kasamahan ninyo, mas madali ang araw matapos. Tapos mas good vibes ka pa. Tapos hindi ka nakasimangot, kundi mas maganda sa puso yung nagtutulungan. Gaano pa kahirap yan. Alam mo, ang pinasalamatan ko talaga yung mga kasamahan ko sa McDonald's noon kasi grabe kasundo ko doon yung tatlo. Yung tatlong yun, pag magkasama kami, Diyos ko, madali yung trabaho namin. Laging malinis, laging yung mga customer kasi nagtutulungan kami. Pag nagtutulungan pala, madali ang trabaho. Pero kung nag-aasahan kayo, nagtatarayan kayo, mas lalong matagal ang trabaho matapos. So yun lang guys ang maipayo ko at sana nakapagbigay ito ng aral. At yun, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong mga kamag-anak, tawagan nyo sila, kamustahin nyo at lagi nyong sabihan na mag-ingat sila at laging alagaan ang sarili at huwag nyo laging hingian ng pera. Kasi guys, kami nandito sa abroad, mas mahirap ang kalagayan namin dahil wala kaming kamag-anak dito na nilalapitan, kundi sarili naming sikap, sarili kami, nagtitipid kami hanggat maari. Kung kulang na kulang talaga yan, mangungutang kami sa bangko na ang laki ng tubo. Kaya nga hindi na ako nangungutang sa bangko kasi talo ka dahil ang laki-laki ng tubo. So ang pagod mo, binabayad mo lang sa bangko. Kaya yun ang payo ko sa inyo. Hindi sa lahat ng panahon guys, ang kamag-anak ninyo is maraming pera dahil ang kagaya ko, ang kapiranggot na sahod ko, tinitipid-tipid ko lang din yan at inaalagaan ko yung trabaho ko kahit masama ipakiramdam ko, pumapasok ako kasi ayaw kong mawalan ako ng trabaho dahil mahirap nang walang income. Dahil sinong tutulong sa akin, sinong magbibigay sa akin, kahit asawa ko hindi yan magbibigay. Galit pa yan pag wala akong trabaho dahil sabihin niya, aasa lang ako sa kanya. Diyos ko po, Maria. May oras talaga na maluwag ako sa pera, ako pa yan nagbibigay sa kanya. Pero sinasabihan ko din, sabi ko dapat ang lalaki nagbibigay, hindi babae. Ginaganon ko kasi. Pagka alam nyo na, kailangan sinasabihan ko din siya kasi para yung pag kinikimkim ko kasi yun eh, ako lang ang sasama ng loob tapos siya lang ang magsasalita ng masakit. So hindi pwede. So yun guys, at maraming salamat. Thank you sa oras ninyo at sa inyong panonood at sa mga nagsishare ng mga video ko. Thank you guys at God bless. Sana lagi kayong gabayan ng Diyos at mas lalong i-bless kayo at dagdagan pa ang inyong pangangailangan. Kung ano man ang pangangailangan ninyo sa buhay, sana ay ibigayan ng Diyos sa inyong mga pamilya at sa inyong sarili. Thank you guys. God bless everyone.